May ebidensya daw po ba, Mr. President? 90% ng mga nagrereklamo sinasabi ang pangalan ng kongresista, pangalan ng mga staff ng kongresista. Pagsasamantalahan natin para lamang ma-extend ang termino natin, para lamang ma-abolish ang Senado. Mr. President, kung gusto ng taong bayang i-abolish ang Senado, I don't mind. If it is the will of the people, I don't mind. Ano mang klaseng gusto ng ating mga kababayan, dalhin man ang ating bayan sa kangkungan, dalhin man ang ating bayan sa impyerno, kung iyan ang gusto ng taong bayan, susunod tayo. So ito mga kabanan, nagkaroon ng matinding bangayan itong mga senador, congressman. At ayon pa kay Martin Romualdez, itong House Speaker, ay hinahamon niya yung itong mga senador ngayon na patunayan mga kabanat, no? Patunayan na involved siya dito sa People Initiative. Itong si Romualdez, hinamon niya itong mga senador na prove it, no? Sabi niya nga dito, Romualdez, Marcos allegation, baseless, no? Sabi nila yung mga allegation ng mga senador laban sa kanya, baseless, chismis, no? Katang isip. Sabi niya I challenge to senador na patunayan nila. Sabi niya, challenge to senador to prove it, sabi niya. So, kaso lang nanindigan kasi itong mga senador na talagang may direktiba na galing kay Martin Romualdez, itong People Initiative, na gusto nilang baguhin itong konstitusyon, na ang sabi nga ni Senador Villanueva dito ay ang gusto lang namang nila, kaya sila nagkakaroon ng People Initiative, kasi gusto nilang palawigin ang kanilang termino. Kasi alam naman natin itong si Martin Romualdez ay naghihingalo na ang kanyang termino mga kabanat. 2025, maaring bababa na ito sa pwesto kung hindi panalo bilang congressman ulit. Kumbaga, in short, hindi ma-re-elect. So, at isa pang nakikita natin dito at nakikita ng taong bayan na ilan na ginagawa nila ito kasi ang kinakakatakutan talaga nila ngayon ay kapag tumakbo ng pagka-presidente itong si Vice President Sara Duterte. Walang makakatalo kasi mga kabanat kay Vice President Sara Duterte kapag tumakbo ito sa pagka-pangulo. Yun ang kinakatakot nila. Kaya ginagawa nila at least itong People Initiative, isang paraan kapag nagtagumpay sila dito, mawawala na yung eleksyon. At ang mangyayari pa, yun nga kay Harry Roque, magkaroon na lang ng pag-i-elect. At ang mag-i-elect pa bilang tinatawag nila na Prime Minister ay mismo yung mga kapwa niya, mga senador, congressman. Kasi ang senador mga kabanat, kapag nagtuloy itong tinatawag na People Initiative, ay kapag nag-amenda sila ng batas, parang gusto nilang iwalain itong mga senador. Sabi nga ni Villanueva, ay wala kaming paki kung gusto talaga ng taong bayan. Kung yun talagang gustong taong bayan na i-abolish itong mga senado, wala silang paki. Kahit daw yung saan dadalhin ng taong bayan itong natin, kahit dalhin pa sa impyerno, basta gusto ng taong bayan, susunod daw sila. Ayon na kay Villanueva mga kabanat. Kaya lang itong ginagawa ni Romualdez, no? Kay sabi naman ng mga senador ay may direktiba talaga. So gamitin nating word na kay Romualdez. Nga lang ito si Romualdez deny mga kabanat. At ang problema, itong People Initiative parang may halong panlilin lang mga kabanat. Kasi mismo yung nagpapatupad ng tinatawag People Initiative, hindi nagpakilala kung sinong Juan de la Cruz ito. At ang masama ay ginagamit pa nila yung ayuda kapag hindi ka daw nagpirma dyan sa tinatawag nilang People Initiative, ay hindi ka bibigyan ng ayuda. O yung iba naman may kapalit na pera habang basta't pumirma ka lang. So yan ay panglilin lang. Yan ay piki talaga ang People Initiative at walang layunin na mabuti, kasi sa paraan pa lang ay mga kabanat ay may panloloko na. Panoorin natin itong sinabi ni Villanueva, itong ang anghang niya nga birada, at galit na galit nga dito mga kabanat. May ebidensya daw po ba, Mr. President? Ginoong Pangulo, gusto kong banggitin sa bulwagang ito, kahapon nag-launch tayo
sa social media lamang, Mr. President. Para sa mga lalaki at babaeng nabudol, nasamantala, at na-realize nila na sila ay niloko at ginoyo ng peking initiative na ito, PI din, Mr. President. After 24 hours, Mr. President, libo-libong complaints, picture ng text messages, picture ng mga aktibidades, Mr. President, ang ating nakalap. 90%, Ginoong Pangulo, 90% ng mga nagrereklamo, sinasabi ang pangalan ng kongresista, pangalan ng mga staff ng kongresista, pangalan ng mga chiefs of staff ng kongresista. Mr. President, nagkataon lang ho ba ito? Nagkataon lang ho ba ito, Mr. President? Ang tanong ko. Sa tingin niyo po, Ginoong Pangulo, kayo po na nagsabi na meron din po kayong nakausap na ilang kongresista. Meron din po ako. Alam niyo, Ginoong Pangulo, napakasakit po para sa akin magsalita ng ganito dahil galing po tayo sa House of Representatives. Kayo, Ginoong Pangulo, Senator Risa, Senator Sani, Senator JB, Senator Win, Senator Mark, lahat po tayo galing ng House of Representatives. Ako po, Ginoong Pangulo, wala akong Joel Villanueva kung walang House of Representatives. Lahat ho ng natutunan ko, paano ako makakapag-contribute for nation building, natutunan ko sa House of Representatives. Kaya masakit po sa akin, Ginoong Pangulo, ang makita 90% ng reklamo, House of Representatives. Nagkataon ho ba ito, Ginoong Pangulo? Magsasalita na po ako, yung alam ko ho, personal, hindi lang yung sinumbong sa akin na sinasabi kong 90%. Sa aking lalawigan, ito yung pinakamasakit. Lalawigang tinubuan ko, Mr. President. 20 taon mahigit ang hinintay bago nagkaroon ng representante ang dakilang lalawigan ng Bulacan dito sa bulwagang ito. Tapos may ganito, Mr. President. Nakausap ko yung mga konsihal, nakausap ko yung mga kapitan, nakausap ko pati toda, Mr. President, na ginamit ng mga kongresista doon. Doon nga po sa Hagunoy, pinapirma sila. Sa Hagunoy, Bulacan, hindi alam kung ano yung pinipirmahan. Meron pang iba, sabi, online game lang. Nanalo kang 300 pesos, i-Gcash sa'yo. Bigay mo lang yung telepono mo. Nandito po. At hindi kagaya noong mga nagpalabas ng TV ad at nagpupush ng peking inisyatibo na ito, hindi nila mapinpoint kung sino sila. Handa po ako ibigay ito. Handa akong sabihin kung sino itong mga ito. Ipakita itong mga ebidensya na ito, Mr. President. I'm just wondering, Mr. President, bakit ganito? Nakita ko po si Senator Cynthia Villar, galing din po sa House of Representatives. Bakit ganito, Ginoong Pangulo? Hindi ho ba pagpapalit ng kalye, pangalan ng kalye dito sa Pilipinas, pag pinapalitan po ang kalye, pangalan ng kalye, Ginoong Pangulo, matanong ko po ang ating distinguished colleague, pag pinapalitan po ba ang kalye, pangalan ng kalye dito sa Pilipinas, pagkatapos po bang maipasa sa House of Representatives, batas na po ito, palitan na ang kalye? Hindi pa, Ginoong Pangulo. May Senado pa. Dadaan pa yan sa Senado. Pagkatapos may BICAM. Mr. President, hindi pangalan ng kalye ang pinapalitan. Kaluluwa ng bayan natin ang pinapalitan. Na for almost 40 years hindi ginagalaw. Na for almost 40 years hindi basta-basta pinakikialaman. Bakit? Kaluluwa ng bayan to. Now you see with your own eyes on television. Now you hear the complaints of the people. And I will use and borrow the words of Senator Bato de la Rosa. Yung mga nagdarahop, yung mga naghihikahos, mga nangangailangan ng tulong, nangangailangan ng ayuda ng gobyerno, umaasa sa tulong ng gobyerno, pagsasamantalahan natin para lamang ma-extend ang termino natin, Yun. para lamang Isa yan sa mga problema, mga kabanat. Yan ang sinasabi natin na itong People Initiative may layunin talagang masama. Ang gusto nila ma-extend ang kanilang kapangyarihan. At pangalawa, baka natakot sila kay Vice President Sara Duterte kapag tumakbo sa 2028. Diba? Lalo na itong makakaliwang grupo.
talagang haharangin nila ito. At itong mga hindi lang sa hanay ng makakaliwang grupo at dito sa hanay ng mga drug lord. Kasi pag nanalo si Vice President Sara Duterte sa 2028 as president, babalik itong mga kabanat itong anti-drug campaign. So ngayon sa panahon ni President Bongbong Marcos medyo lumamya ito. Nawawala ito daw, baga hindi tinutukan na mabuti. Hindi natin alam kung anong tinutukan ni President Bongbong Marcos, pero sa panahon ni President Umbagan manalo itong si Vice President. Kasi ang pag tumakbo yun ng pagka-presidente, 100% to 100% talagang mananalo yan si Vice President Sara Duterte. Walang makakatibag dyan mga kabanat. Kahit patakbuhin mo pa itong si Romualdez mga kabanat. Kahit tumakbo pa yan at gumamit pa yan ng bisikleta, no? Tumatakbo lang si Vice President Sara, hindi mananalo yan. Baga, kahit sama-sama niya pang hakutin yung hindi talaga mananalo. Kaya itong ginagawa nila, People Initiative, no? No? Ang pangit lang, no? Kung baga, yung talagang naniwala tayo mga kabanat na palitan talaga yung konstitusyon na may mga provision talaga ng ating saligang batas na kailangan talagang baguhin. Kasi mismo sa mga kadre na sumuko, no, pinatunayan din ng ilang mga abogado na yung konstitusyon natin 1987 naka-align sa konstitusyon ng CPP, NPA, NDF. Ibig sabihin may halo siya doon na kinuha. Kasi itong 1987 constitution at ginawa ito sa ilalim ni Cory Aquino at mamamadali pa nga itong paggawa nito. So alam naman natin yung panahon ni Cory Aquino parang nasa ilalim ng impluwensya ng mga kaliwang grupo mga kabanat. So yun, kaya nga sinabi ng ilang mga kadre na yung konstitusyon ng ating saligang batas, no? Parang ang iba diyan ay may halo, hindi naman lahat pero ang iba may mga saligang batas tayo na nakahanay sa kumbaga yung konstitusyon ng CPP, NPA, NDF. Yun. Napakinggan natin yan sa ilang mga testimony ng mga nakaraan hearing sa Senado ay tinalakay din yan mga kabanat ng ilang mga kadre. No? At yun, kung gusto talaga nilang baguhin yung kang saligang batas, idaan nila sa tama. Yung kung talaga ang paraan para mabago kasi hindi naman talaga madadala ng pag charter change, dadaan sa mga debatihan kasi hindi talaga kahit anong tabling-tabling mo sa Senado, Kongreso dyan, hindi talaga mapapilitan itong konstitusyon kasi haharangin yan ng ilang mga tao dyan. Imagine mo kung senador, congressman, napakarami nila, haharang yan. At idadaan man nila sa People Initiative, yun talaga ang paraan para mapalitan ng konstitusyon. Nga lang, ang paraan ng kanilang pagpapalit, masama. At baka ang layunin nila, masama din. So, para, sabi nga ni Joel Binelli, para ma-extend ang kanilang term, no? So, itutuloy natin ito mga kabanat, itong sinabi ni Senador Joel. Abolish ang Senado? Mr. President, kung gusto ng taong bayang i-abolish ang Senado, I don't mind. If it is the will of the people, I don't mind. Ano mang klaseng gusto ng ating mga kababayan, dalhin man ang ating bayan sa kangkungan, dalhin man ang ating bayan sa impyerno, kung yan ang gusto ng taong bayan, susunod tayo. Rerespetuhin natin. Pero Mr. President, Ginoong Pangulo, kung ayuda ng gobyerno, ipagkakait mo. Kung hindi ka pipirma, Hindi ka makatanggap. hindi ka makakatanggap. At ano ito? Katang-isip ni Senator Bato de la Rosa? Katang-isip ni Joel Villanueva? Pag ganyang termino mga kabanat, parang scam, no? Scam ang dating. Kasi kung hindi ka magpirma, hindi kita bibigyan scam. Parang, kumbaga, hindi rin scam, parang, matawag nito? Parang, parang ano siya, ng manipula, no? Parang, tawag nito, may isa pang word dito, ng, parang sinisit up ka, kumbaga parang sige, tutuloy ko na, may isipin ko muna. Diba? Kalimutan ko. Bakit hindi natin tanungin ang bayan? Bakit hindi natin tanungin si Juan de la Cruz? Ito ba Frame ay up. People's Initiative? Parang frame up siya. Mr. President, I can go on and on, but I just wanted to also ask our dear colleague, where do we go from here, Mr. President? How do you want this privileged speech, Mr. President,
Pagkatapos nating i-refer, and I suppose So, yan. Yan lang mga kabanat yung mainit na sinabi ni Senador Joel Villanueva patungkol dito sa initiative. No, sa unang bahagi ng video na ang sabi nga din doon, parang itong si no, prove it, no? Patunayan natin. 'Yun ang hamon din ni Martin Romualdez kasi parang dinideny ng Kamara o baga ni Romualdez na may direktiba galing sa House itong People Initiative. So ayon din sa mga senador na marami silang nakausap na mga congressman na talaga yung may direktiba talaga mga kabanat sa Senado. Bagamat itong People Initiative ay talagang nasasaligang batas natin. Nasasaligang batas talaga natin. Walang makaka-question dyan. Nasasaligang batas natin. Nga lang, ang problema kasi talaga, mali yung kanilang paraan. Mali yung kanilang paraan. Ibig sabihin, kung mali yung paraan mo, may halong pandaraya, yung tinatawag ninyong People Initiative, in short, may masama kang layunin. Kasi ang layunin mo, kung magandang layunin mo, idadaan mo rin sa magandang paraan. Halimbawa, nagtatanong ka, ito mga kababayan, no, mga kababayan ko, naglulungsad ngayon ng People Initiative kay nais nating palitan itong ating saligang batas. Kahit sabihin pa niya na gamitin nilang word, no, kasi kung hindi natin idadaan sa People Initiative, hindi natin talaga mababago ang ating saligang batas. Kasi itong mga congressman, kung senador, kahit anong pasa natin, kahit anong hearing natin, kahit anong ganda ng ating mga ipinapanukala para mabago itong saligang batas natin, ay hindi talaga mababago dahil nandiyan yung mga kapwa ko congressman, kapwa ko senador na humaharang sa tinatawag nating pagbabago ng ating saligang batas. Kaya idadaan natin ito sa People Initiative na ito. So willing ba kayo pumirma dito o hindi? So yun, nasa tao yung choice niyan. Nasa taong bayan nga lang. Kung ganun ginagawa nila, di walang masabi itong mga senador. Sigurado kapag nagpumirma yung taong bayan, sang ganun talagang automatic papapalitan ng constitution. Nga lang, ang problema kasi, dinadaan, o hindi ka pumirma dito, wala kang ayuda. O anong klaseng People Initiative yan? Talaga may panlilin lang, mga kabanat. Kaya, hindi mo ma-question itong mga senador na magagalit din. Bagamat kapag nanalo itong People Initiative, itong mga senador na ito, sila naman talagang matatamaan kasi madidemolish sila, no? Sabi nga ni Villanueva, wala silang pake kung saan dadalhin ng taong bayan itong Senado kung gustong i-abolish. Kung gustong dalhin sa emperno itong ating bansa, susunod daw sila. Hindi ko alam kung totoo yan, sabi niya. No? So yan mga kabanat, no? Talagang matinding away ngayon sa Kongreso, no? Pamagitan nito. See you next video mga kabanat.